It's the all-new, updated In Prayer app, reminding you to pray at 7 a.m. and 7 p.m. 7 days a week. Prayer requests and stories, the daily devotional, all the latest videos, and social media integration through Facebook and Twitter, plus many more features. Now available free for iPhone, iPad, and Android. Magandang araw po sa inyo lahat, mga minamahal po namin mga kaibigan at mga taga-subaybay. Kagalakan po namin ang kami muling makapaglingkod sa inyo sa pamamagitan po ng pagtalakay ng salita ng ating Panginoon. Ako po muli ang inyong lingkod, Pastor Ben Casimiro, at dito po sa ating talakayan, muli po natin makakasama si Dr. Riloma. Pastor Riloma. Magandang araw sa iyo, Pastor. Nagagalak ako na maaari nating ipagpatuloy ang ating ginagampanang tungkulin na pangunahan ang ating mga masugid na mga taga-subaybay sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Kumusta ka na ngayon? Mabuti naman at salamat din na tayo nagkasama muli dito sa ating programa. Pero bago tayo magpatuloy, magandang marahil na tayo ay dumako muna sa ating panalangin. Pangunahan tayo sa panalangin. Ama naming Diyos na nasa mga langit, isang karapatan para sa amin ang mag-aral ng inyong salita. Sapagkat ang iyong salita ay buhay at makapangyarihang instrumento na maaaring bumago sa buhay ng mga tao. Amen. Salamat po na may mga pag-asa, may mga pagsaway, at may mga pagtuligsa sa iyong salita kung kami ay nagkakamali. Paalalahanan kami sa aming pag-aaral at gamitin ang inyong banal na Espiritu na siyang hihipo sa aming mga personal na mga buhay upang lalo ka naming makilala at manabi kaming sumunod sa inyong banal na pangalan. Amen. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po dumako na sa ating ikalawang leksyon ng ating pag-aaral at dito po sa ating leksyon ay ito po ay pinamagatang mula tainga hanggang paa. Pastor, bakit mo kaya nakita na ito ang naging pamagat ng ating leksyon? Anong kahalagahan nito sa ating buhay? Parang malayo, Pastor? Oh. Narito sa taas yung tainga, nasa baba yung paa. Pero sa aking pananaw at sa pananaw ng ating pag-aaral ng banal na kasulatan, ay nagsisimula ang pagkaalam ng katotohanan at ng tunay na karunungan sa ating pakikinig. Mm-hmm. At pagka ito'y napakinggan, iniisip at binubulay-bulay ng taong nakapakinig. At pag ito'y tama na dapat niyang sundin, ito'y kanyang isa sa kabuhayan. Kanyang gagampanan, lalakad siya at susunod dun sa direksyon, kaya nga yung paay binabanggit dito dun sa pagtahak ng tamang daan ng katuwiran. So, sabi sa pamamagitan ng pakikinig, ay hindi tayo manantilong ilang ginagawa. Tama yun. Kundi meron tayong direksyon na patutunguhan. Yes. At yun ang napakagandang ating maging karanasan. Dito po sa ating leksyon, mga minamahal nating mga kaibigan, ay ating pong tutunghayan ang kahalagahan ng pakikinig. At the same time, ay meron po mga babala na ibinibigay sa atin upang kung magkagayon, tayo po hindi mapahamak, manakapay, managana tayo at maging maligaya sa pamumuhay bilang mga anak ng Diyos. Tama yun, Pastor. Pastor, sa ating pag-aaral, ang Kawikaan chapter 4 ay nagpasimula sa pakikinig o pagdinig. Mm-hmm. Anong kaugnayan nito sa kaalaman at karunungan? Now, magandang pansinin natin yung mga talata na batayan ng ating pag-aaral, Pastor. Mm-hmm. Maaari bang buklatin mo ang iyong banal na kasulatan sa Kawikaan, Kapitulo 4, talatang 1. Ganito ang wika. Dinggin ninyo, mga anak ko, ang turo ng Ama, at makinig kayo upang matuto ng kaunawaan. Napakaliwanag doon. Ito ay hindi isang request, kundi ito ay isang kautusan. Mm-hmm. Ibinahabilin sa mga anak. Pag sinabing anak dito, ay hindi lamang yung mga anak ng magulang at anak, kundi ang mga anak ng Diyos. Mm-hmm. Ay binabagyan ng katotohanan na dapat nilang pakinggan. At pagka tayo nakikinig, ang ginagamit natin ay ang ating pakikinig, ang ating tainga, para lalo nating maunawaan, at kasi ito'y malapit dito sa ating kaisipan. Now, ang tanong mo kanina ay, ano ang kaugnayan ng pakikinig sa tunay na edukasyon? Now, pansinin natin, Pastor, na ang pakikinig
ito yung unang step, baitang, para tayo matuto. Ang ibig sabihin, ito yung dapat nating unang gawin para tayo matuto sa katotohanan na nais ng Diyos na ating mapakinggan. So ibig sabihin nito ay talaga mahalaga makinig muna. Bago tayo gumawa, bago tayo magsalita, o bago tayo magkaroon siguro ng mga reklamo. May ka nga tama yun. So makinig ka muna bago ka magreklamo. Kaya may karunungan talaga yung pakikinig. Yeah. Pagka nakikinig ay galing sa labas. Meron din naman tinig na galing sa loob, kagaya ng ating konsyensya. Pwede rin yung tinig within, galing sa loob. Pero yung tinatalakay dito ay yung makikinig tayo mula sa labas. Merong magtuturo sa atin. Marahil ito ang Diyos, yung kanyang mga tagapangaral, ang kanyang banal na salita. Ito yung tinig na maaari nating pakinggan. Turo at payo ng ating mga magulang, yung mga nakakatanda, mga tamang nagtuturo ng banal na kasulatan, ay dapat nating mapakinggan. So, kung nais nating mga kaibigan, ang karunungan ay talagang napakabutin tayo muna ay makinig. Meron niyang mga nadinig din ako na ang wika ay makikilala ka pang matalino kung ikaw muna ay makikinig kaysa magsasalita ka kagad na hindi mo pa nga naintindihan kung ano yung mga pinag-uusapan. Di ba? Kung minsan ay may nag-uusap, bigla tayong papasok, ay hindi mo pa nga napakinggan kung ano yung mga pinag-uusapan dyan, ay nagsalita ka na, kaya nagkakaroon ng problema. So, ang karunungan talaga, pakinggan mo muna ano ba ang daloy din ng mga pag-uusapan. Ito yung mga simple mga pangyayari sa ating buhay. Tama yun. Araw-araw. Kaya lang sabi ng isang pantas na nang lalangin tayo, dalawa ang ating pandinig. Iisa lang ang ating bibig. Ang ibig sabihin, dapat mas marami yung ating pakikinig kaysa dun sa ating pagsasalita. Sapagkat kung minsan, dun tayo nagkakaroon ng maraming kamalian. So nakita po natin mga kaibigan, talagang napakagandang kaisipan na binigyan tayo ng dalawang tainga para makinig muna. Mga minamahal na mga kaibigan, ang ating Diyos ay napakabuting Diyos. Ang unang-unang bagay niyang gustong makita sa atin ay tayo'y makinig at matuto sa ating pakikinig upang ito'y maisakabuhayan natin at gampanan natin ang kanyang kalooban. Tama yan. Sa ating pag-aaral, Pastor, ay pagpatuloy natin. Sa Kawikaan chapter 5 naman tayo ay nilalarawan ang malaking panganib na maaaring harapin ng ating pamilya. Paano natin maiingatan ang ating pamilya mula sa mga panganib na binabanggit dito sa ating pag-aaral? Maraming panganib. Ang pamilya ay isang napakahalagang kaloob ng Diyos para sa atin. Yung ating sambahayan ay galing sa Diyos. Isang kaloob yan. Merong magulang, may mga anak, at sa ating context ng mga Pilipino, ay pati yung ating mga kamag-anak ay kuminsan kabahagi ng ating pamilya. At pagka merong isang kamalian na nagawa, apektado ang lahat, Pastor. Tama? Pagka merong iskandalo o chismis o ano pa man bagay tungkol sa sambahayan, hindi lang yung tinutukoy na kaanib ng sambahayan ang naapektuhan, kundi lahat ay bahagi nito. Kaya nga dapat tayo'y mag-ingat. Binibigyan tayo ng babala sa Kapitulo 5 na ating ingatan ang ating mga sambahayan. At meron pong mga 2 o 3 bagay na dapat nating pansinin tungkol dito. Inulit din dito sa Kapitulo 5 na ang mga anak ay dapat makinig. Pakinggan. Pakinggan, ang sabi dito sa talatang 1, anak ko, pakinggan mo ang aking karunungan. Ikiling mo ang iyong pakinig sa aking unawa. Kaya, ang ibig sabihin ay ang membro ng sambahayan, yan man ay anak o magulang, dapat mayroong panahon na makikinig at matuto sa pagsunod. At yun naman pakikinig ay talagang kuminsan may mga tao kasi ngayon dumadami mga tao ngayon, sabi natin sa ilang mga kabataan na palagi nila sasabi, pagka may sasabihin sasabihin nila, alam ko na yan. O ako napunta sa ibang lugar, sabi nila, I know. Pero para bagang ayaw na nila makinig. Kasi ang pakiramdam nila, alam na namin yan sasabihin mo. Hindi na kailangan yan kasi napakinggan na namin yan, alam na namin yan. Pero talaga nandito yung karunungan, makinig pa rin tayo. Tama yun. Kasabay siguro ng development ng ating teknolohiya, yung ganung sinasabi mo, Pastor, na ang mga kabataan, kahit na rin yung medyo may katandaan na rin, na hindi na rin nakikinig. Bakit? Kung minsan may mga nakapasak na sa kanilang mga tainga. Paano makikinig nga yun kung yun na?
Ay din, pagsakay natin ng LRT o ano pa mang mga sasakyan, kung minsan may mga gadget na nakalagay sa kanilang mga tainga, hindi makapakinig. Kaya nga kung minsan hindi magkaintindihan. Maganda nga siguro, Pastor, yung pinapakinggan nila kung Bible, okay lang, makinig sila na makinig, Ay hindi naman, mga musika, at kung minsan ay ibang mga bagay na kung minsan ay nakakaapekto, hindi na para sila'y maging mabuti, kundi marahil ay lalo silang nagkakaroon ng kaisipan na hindi na nila kailangang makinig ng ibang mga payo, ano paman. At dito binabanggitin yung pag-iingat sa paggamit natin ng mga salita. Kasi kung minsan nga, baka naman yung tao, kaya ayaw na makinig kasi baka naman ang ating salita ay masyadong masasakit o nakakasugat o pumapatay. Kaya pinag-iingat din tayo dito upang magkagaya huwag tayong maging kadahilanan din na tayo rin yung sumisira sa sarili nating pamilya. Nais kong basahin yung talatang 2 at 3, Pastor. Ganito ang wika. Upang makapag-ingat ka ng kabaitan at upang ang iyong mga labi ay makapag-ingat ng kaalaman. Talatang 3, sapagkat ang mga labi ng masamang babae ay tumutulo ng pulot at ang kaniyang bibig ay madulas kaysa langis. So, ang tinutukoy dito, yung mga pangungusap nating bibigkasin. Nagiging pagpapala ba o nakakasakit tayo? Kasi naroon talaga yung hamon na pag nagsalita tayo, ay magsalitang may karunungan. Yun, Pastor. Kaya nga, mga kapatid at mga kababayan, I think napakalinaw po ng salita ng Diyos na bantayan natin ang mga salitang lalabas saan? Sa ating mga bibig. Sapagkat ito ay maaaring magdulot ng pagpapala o maging sumpa sa ibang mga nakakarinig. Kaya maganda, Pastor, yung kawikaan na sa pamamagitan ng iyong bibig ay makikilala ka o malalaman ang masagana sa iyong puso. Tama yon. Kasi kung ano yung, gano'n naman talaga yun kung masagana sa puso mo ay mga kayamanan na sanlibutan na lamang, ay talagang lalabas sa bibig mo yun. At dito natin makita kung siya sa atin sarili natin, tayo ba talaga naghihintay sa pagdating ng Panginoon? Pero kailan natin huling nabanggit na sana'y dumating na ang ating Panginoon? Ay sa totoo lang, diba? Kung minsan hindi na marinig yan Kahit sa mga nagsasabing sila'y mga mananampalataya, ay mas gusto pa nilang umunlad at manatili dito sa lupa kaysa doon sa magsabing sana dumating na ang Panginoon. Ito nga yung hamon, Pastor, na yung ating mga pamilya, gusto natin tayo ay sama-samang sumalubong sa Panginoon. Pero ang Panginoon ba ay laman ng ating puso na nahayag ito sa pamamagitan ng ating mga salita. So narito nga po mga kaibigan ang karunungan na lalo tigit tayo mga ulo ng tahanan ay tayo ba'y nagbibitaw ng mga salitang may karunungan, nagpapaalala sa ating mga sambahayan na may kinalaman sa ating Panginoon at kung paano lalo tayo magiging handa sa kanyang malapit ng pagdating. So ako naniniwala na ang ating asawa, ang ating mga anak ay matutuwa rin sila na kung tayo magiging pangunahin sa mga pagbibitaw ng mga salitang may karunungan. Lalo tigit na may kinalaman sa ating relasyon sa ating Panginoon. Tama yun, Pastor. Kasi ang sinasabi ng ating leksyon ay proteksyon para sa ating mga sambahayan. At unang-una doon ay yung ating mga salitang bibitawan. Kaya nga pang nagsasalita tayo ng mga tamang salita na may karunungan galing sa Diyos, ito'y pagsasanggalang sa ating mga kaanib ng sambahayan na sila'y lumaki at lumago na mayroong pagkatakot sa Diyos. At meron din binabanggit pa rito, Pastor, yung pangalawang danger na narito ay kung merong other woman or other man. Alam mo, meron akong pastor na pakinggan na isang nagsalita. Ang sabi niya ay, for every success of a man, there is a woman behind. Naniniwala ka ba doon? Ako'y naniniwala ron. Pero hindi pa doon natapos Meron doon yun pa rin. Ang sabi nung napakinggan kong speaker ay, but for every failure of a man, there is another woman. Kaya mga kaibigan ay talagang tama pong babalan ay binibigay sa atin at sa ating leksyon ay tinatalaki din naman talaga na magkaroon tayo ng mga pag-iingat na hindi masisira ang ating tahanan. Kailangan natin ng karunungan. Humiling tayo ng karunungan. Pero gawin natin ang ating bahagi rin na kumilos tayong may karunungan na hindi sa ikasisira ng ating tahanan kundi sa ikatatatag pa ng ating mga kanya-kanya nating mga pamilya. Tama yun, Pastor. Maganda yung punto. Pag sinabi nating ating protektahan ang ating sambahayan, ang ibig sabihin mayroong threat na darating. At dapat yun nababantayan. Hindi dahil mahal ko ang aking asawa ay sapat na yon.
Hindi o kaya nagtitiwala ako sa aking asawa. Kundi dapat ay dapat ay nagpapatuloy yung ating pag-iingat sa isa't isa. Binabantayan ang bawat isa, ang ating mga kilos ay dapat ay wala tayong inililihim sa mag-asawa. Kasi kung minsan pa yung kahinaan mo, sasabihin ng misis mo sa iba, ay nagbubukas tayo ng pintuan na maaaring maging kasiraan ng buong sambahayan. O kaya yung mga anak natin, kwento tayo sa kanilang mga barkada na hindi maganda yung kanilang sinasabi tungkol sa atin, sa ama o sa nanay. Ay ano kaya ang resulta nito sa atin? At lalo tigit na papakinggan pa ng mga malaman pa ng ating mga anak, ang mga salita rin natin binibitiw ang laban sa ating asawa. Ay talaga hindi rin, dito pumapasok yung nagsasalita tayo may kamangmangan. Yun, tama walang karunungan. Kasi kung sisiraan natin ang ating sariling sambahayan, paano pa tayo mapagkakatiwala ng ibang mga tao na hindi nating kasambahay? Kaya, pero kung tayo magsasalitang may karunungan, ay iniingatan natin yung ating tahanan, ay kumikilos tayo at nagsasalita tayo may karunungan. Meron akong naging karanasan. Kami nasa Mindanao, ay merong malaking pagpupulon. At ako isa doon sa mga lecturer na naroroon. Nung ako'y nagpapahinga, nag-upo ako doon sa bandang likuran. Maya-maya ay merong nagle-lecture at merong nagsasalita doon sa bandang likuran din, na kabataan. At ang sabi niya ay, huwag kayong maniwala dyan. Magaling lang yan pagka narito. Pero pag sa loob ng bahay namin, iba siya. Anong idinidiin nun? Yung nagsasalita nga tayo, nagtuturo ng tama. Pero doon sa bahay, hindi natin na i-apply yung ating mga sinasabit itunuturo sa iba. Mabigat yun, Pastor. Totoo yan. Mahirap talaga. Kaya nandoon nga yung hamon na kung ano yung sinasalita natin, ginagawa natin. Kaya tama yung sabi nga sa ating leksyon ngayon, pamagatay, mula tainga hanggang paa. Ibig sabihin kung ano yung pinakinggan natin karunungan, isa kabuhayin natin, gawin natin at lakarin natin. Puntahan natin yung direksyon ng karunungan. So, Pastor, paano tayo magkakaroon ng mas malapitang ugnayan sa ating mga kabiyak? Maganda yata yung bahagi pa rin yun ng ating leksyon. Totoo yan. Ito nga isang mahalagang bahagi ng pag-iingat pa, lalong pag-iingat pa sa ating mga kanya-kanya mga tahanan, ay magpakita tayo ng magandang halimbawa rin sa ating mga anak na wala tayong ibang minamahal kundi yung ating asawa. Ikaw, Pastor, ano ang karanasan mo? Alam kong ikaw maibigin tao, magkakilala na tayo mula pa noon Paano yung pinapakita yung iyong public affection sa iyong mga anak patungkol sa iyong minamahal na asawa? Ay, ako'y talagang kahit hanggang ngayon ay napapaulit-ulit ng aking asawa. Kasi minsan ay pinapagalitan ko o pinapangaralan ko yung aking mga anak kasi sila yung mga nagbibinata na. Nung panahon nagbibinata, nagdadalaga, ay pinayuhan ko talaga sila. Sabi ko mga anak, siyempre kako, una at higit sa lahat, kay dadating ang panahon na kayo ay magkakaroon ng mga asawa. Pero sa nakakoy piliin ninyo yung talaga ito yung basic talagang katotohanan at mahalagang dapat nilang pansinin. Kukuha kayo kako ng kapananampalataya. Pangalawa kako ay kung yung aking panganay, aking sabi ko sa kanya, kung maghahanap ka ng babae na mapapangasawa mo, sana kako ay makita mo yung kagaya rin ng mami mo. Dahil sabi ko sa kanya, ako kung ibabalik pa kako o nakaraan na ako'y magiging binatang muli, ay ang hanapin ko pa rin talaga kako ay ang inyong mami. Dahil talagang ganun ko kako siya kamahal. Ay ako'y natutuwa naman dahil natanim sa isip ng aking anak yon. At hindi lang sa anak ko, kundi pati yung sa asawa ko, ay minsan siya nag-lecture at nabanggit din niya na nakapagbibigay kasiyahan sa kanya na madinig niya na kung maibabalik pa lang nakaraan, ay siya pa rin ang aking hanapin. So ito isang napakagandang halimbawa na may ingatan ang ating relasyong pantahanan. Hindi ko lamang naingatan, kundi naidiin ko pa sa aking mga anak yung kung paanong minamahal ko ang aking asawa. Ganun din naman, Pastor. Kaya sa ating mga tagapakinig at mga taga-subaybay, maganda pong ating laging purihin at ipakita ang ating taos na pagmamahal sa ating mga kasambahay, lalong-lalo na sa ating asawa sapagkat sila'y kaloob ng ating Diyos na nasa langit. Siguro, Pastor, ang panganib ay bumabangon kapag halimbawa sa isang tahanan, marahil magsasabing, ay paano kung halimbawa, hindi na nagmamahalan yung mag-asawa. Sa ganung mga bagay, anong gagawin natin? Anong gagawin nila?
ay di babalikan pa rin yung punto talaga na mahalin ang kanilang asawa. Kung nawawala na yung pagmamahal, ay di ipanalangin muling ibalik ng Panginoon at hindi yung hahanap ng iba. Ayun. Oo. Pastor, ako mayroong counseling na ginawa na maghihiwalay na mag-asawa at maapektuhan ng iglesia. Kasi sila yung mga leader. Ay di aking kinausap ng hiwalay. Sabi ng lalaki, Pastor, wala na talaga wala nang pagmamahal. Ay yung babae ganun din. Ay, Pastor, wala na talagang pagmamahal. Kaya talagang maghiwalay na lang. So ako nanalangin sa Panginoon at humiling ng karunungan kung ano aking gagawin. Kasi pagka sila naghiwalay, talagang hindi lang tahanan nilang mawawasak. Pati yung church ay maaaring maapektuhan na ng malaki. At aking kinausap yung lalaki, sabi ko, kapatid, kung ang Panginoon ba ang lalapit sa iyo at makikiusap sa iyo, alang-alang sa Kanya ay pakitungan mo ang iyong asawa, ay maaari mo ba mapagbigyan? Ang sabi ng lalaki, kung alang-alang sa Panginoon, sige, papakitungan ko siya kahit wala na akong pagmamahal. Di nagkaroon ako ng karunungan, sabi ko, ganoon din ang aking gagawin sa babae. So kinausap ko, alang-alang ba sa Panginoon ay maaari mong pakitunguhan pa ang iyong asawa? Ang sabi niya ay, sige, kung alang-alang sa Panginoon, pagbibigyan ko kasi mahal ko ang Panginoon Ay di salamat sa Panginoon sapagkat sila'y muling nagsama. At aking dinalangin na muling mag-spark ang pag-ibig sa kanilang puso. At nung ako'y umalis na, lumipas ng mga ilang mga panahon, ay dumating sa akin ng balita na, Pastor Casimiro, maraming salamat sapagkat nagbunga na ang aming pagmamahalan. Nagkaroon na sila ng baby na bunga ng kanilang pagmamahalan. So, wala nang pagmamahalan pero nakita nila kung paanong mayroong karunungan ang sumunod sa Panginoon. At sa kanilang pagsunod sa Panginoon, ang Panginoon naman na nagpala sa kanila at muling pinag-alab ang pag-ibig sa kanilang mga puso. So, hindi solusyon yung hahanap ng iba. O hindi rin solusyon yung maghiwalay. Kundi ang solusyon, lumapit sila sa Panginoon. At sila ay humingi ng kaparaan ang kanilang pagsasama ay maging sa ikalulugod ng ating manlalalang. Mga kaibigan, maganda po yung puntong idinidiin ni Pastor Casimiro na sa ating ugnayang mag-asawa, ang Panginoon yung tatawagin nating third party. Para wala pong ibang third party na maaaring pumasok, kundi siya lamang ang magbabantay at magpapasagana doon sa pag-iibigan ng mag-asawa. At dito, Pastor, sa ating lesson ay may binabanggit sa wika English, sabi, enjoy life. Pero hindi lamang enjoyin mo yung buhay mo. Ang may karugtong pang wika, enjoy life with your wife. So, mga minamahal natin mga kaibigan, napakaganda ng payo ng banal na kasulatan na enjoy natin ang ating buhay. Pero hindi lamang yung sarili natin enjoy natin, kundi enjoy natin ang buhay kasama ng ating mga asawa, kasama ng ating pamilya. At ito ang mga pamamaraan kung paano may ingatan ang ating mga tahanan. Can you imagine, Pastor, na halimbawa, ako'y laging excited na umuwi at nararamdaman ng aking asawa, ng aking mga anak, kung paanong masaya na naman kami at sama-sama. Tama yun. So makikita mo ngayon yung magiging magandang patutunguhan ng ating pamilya. At naroon, Pastor, ang karunungan. Gusto ko yung punto mong mayroong pananabik pa rin. Bagamat tumatanda tayo, pero yung pananabik na kagaya ng una tayong na-in-love dun sa ating asawa, ay naroon pa rin. Ako pagka may itinerary ako, gusto ko lang umuwi ka agad. Bakit? Kasi hindi ako makatulog pagka wala akong katabi. Gusto ko may nakakausap, may nasasabihan ako pagka may suliranin. Ganun din, vice versa, yung mag-asawa. Pinag-uusapan nila ng maganda, yung hindi lang mabuti at mga mabuting nangyayari sa kanilang mga buhay. So narito mga kaibigan ng Paanyaya na hanapin natin ang karunungan na maingatan ang ating mga tahanan sa pamamagitan ng mga pamamaraan ating pong natalakay. Ipagpatuloy natin, Pastor. Dito naman sa Kawikaan Kapitulo 6, sa talatang 1 hanggang 5 ay ipinakikita ang kapanganiban ng pagiging mananagot o yung surety. Paano natin ibabalansi ang pagtulong sa kaibigan at ang ipinapayo sa mga talatang ito na huwag tayong maging mananagot? Nang aking pinag-aaralan ito ay kung minsan ay natural para sa atin yung ayaw nating masira yung ating relasyon sa ating mga kaibigan. Kaya nga pag lumapit sa atin, kunyari, ikaw o ako ang lalapit at sasabihin niyang, ikaw naman ang maggarantiya
ako ay uutang o ako'y mayroong venture na gagawin. Tayo naman ay kahit na medyo mapanganib, ay pinipirmahan natin. Sinasabi na natin na, sige, for the sake of, dahil magkaibigan tayo, na kung minsan ay nilalagay natin sa panganib yung ating sarili at yung ating sambahayan din. Kaya ang payo ay maganda na ating dapat tunghayan sa ating pag-aaral. Na ano yun? Ay bantayan natin na hindi tayo mahulog sa ganitong bitag na dahil kaibigan, ay alam nating magbe-venture siya sa hindi tama. Pangungutang man yan o ano paman, ay huwag tayong sumang-ayon. Kagaya sabi ko nga tulungan na lang natin, bigyan natin kung meron tayong maibibigay, pero pag kayong maggagarantiya tayo, ay hindi ito ang tamang payo ng banal na kasulatan para suportahan ang isang kaibigang nangangailangan o magbe-venture ng isang business para sa kanyang sambahayan. Pastor, ito ay para bagang common na lang ngayon. Sa halimbawa, sa isang lugar, sa isang opisina o sa isang kumpanya ay meron tinatawag na may gusto mag-loan o meron yung gusto yung magpapahiram ba ng pera pero kailangan lang may guarantor o yung tinatawag na co-maker. Na kumbaga para bagang, may loan ako, pirma ka naman dito, ano lang yan? Nakalagay lang dyan, co-maker lang para masabi lang ba ka na merong mananagot. Pero ako naman ikaw magbabayad doon, wala ka namang kinalaman doon. Pero nandoon yung panganib Oo. Di ba? Nandoon yung panganib. Paano kung may mangyari? Oo. Paano kung mamatay? Paano o kaya ay umalis at hindi na natin alam kung paano natin siya makukontak. Dumating na yung period na kinakailangan ng bayaran yon. Doon sa ating pinirmahan, tayo ang hahabulin para magbayad. At dito sa ating pag-aaral nito, binabanggit na kung higit yung kakayahan mo o higit yung pananagutan kaysa yung kakayahan, ay talagang maling-mali. Ay mali. Kasi anong ibabayad mo doon? Halimbawa nga, sabi natin na, co-maker lang naman ako Pero hindi pala natin pwedeng maliitin yon na ako'y co-maker lang o ako'y guarantor lang. Kasi kung anumang may mangyari roon, ay talaga namang ikaw mananagot. Nagkaroon ako ng karanasan ganyan, Pastor. Noong ako'y editor pa sa publishing house, ay yung isang kamanggagawa namin ay humiram. Ay nakaalis na ako doon sa kumpanya, ay noong mga ilang buwan ang nakakalipas, ay biglang lumapit yung kanyang hiniraman ng pera. At ang sabi niya, Pastor, natatandaan niyo, kayo po yung garantor noong kapatid na yaon. Alam mo, ang ginawa ko, pinuntahan, bumalik ako at kinausap ko yung kapatid. Sabi ko, nagtiwala ako sa iyo, ay mabuti naman at hindi naman niya tinakbuhan. Pero talagang nangangailangan lang sila na remedyohan namin na iniayos yung kanyang pagbabayad. Kung hindi, kawawa naman ako ang mayayari doon sa pagbabayad. At naroon nga yung payong ibinibigay sa atin na huwag basta gagawa ng mga, huwag basta maging mananagot kung wala ka namang kakayahan. Siguro okay lang yun kung meron tayong kakayahan. Na kung may mangyari man, ay back up yun ng ating resources. Pero kung wala, ay ilalagay natin sa panganib ang ating sarili, ang ating sambahayan, at sabi nga dito sa ating pag-aaral, yung ating relasyon mismo ay masisira. At pangkaraniwan naman talaga, Pastor, ito'y nag-oobserba din ako, na ang madali raw talaga makasira sa friendship, yung mga utangan. Kasi pag kayo sinisingil mo na, nagagalit na sa'yo. Nung wala pang utang at maganda ang inyong relasyon, ay okay naman. Pero nung magkaroon na ng pag-utang, dahil alang-alang naman sa pagiging magkaibigan, ay di pinahiram. Pero nung hindi na makabayad, siyempre nandoon yung paniningil. Ay nagagalit na ngayon yung sinisingil para ka naman kang hindi babayaran, para ka naman kang tatakbuhan. Doon na nagpapasimula ngayon ang pagkasira ng pagiging magkaibigan. Tama yun. Kaya may nadinig din ako nagpayo. Sabi niya, kung gusto mong manatili ang inyong pagiging magkaibigan, huwag kang magpautang. Huwag kang magpautang. Tulungan mo na lamang. Ayan, tama Sabi yun. ko, magandang kaisipan din yan. Mga kapatid, napakabuti po nung ating tinatalakay na sana ay ating bantayan yung ating pakikipagkaibigan. Huwag nating pahintulutan ang mga bagay na ito kagaya ng pagpapahiram at pagagarantor na sisira ng ating pakikipagkaibigan. Pero dito nga, Pastor, pumapasok din yung paano naman natin ibabalanse yung pagiging kaibigan naman natin na alam mo naman na may pangangailangan ay para bagang binabaliwala mo naman. Hindi ko alam kung paano ibabalanse rin na sabi natin na may pangangailangan yung tao, alam mo matutulungan mo siya. Pero anong iyong gagawin? Ipipikit mo na lang ba yung mata at yung pakinig na hindi mo siya tutulungan? Hindi naman, Pastor. Kagaya nga lang sabi natin, ay
tulungan natin kung ano yung makakaya natin, naabot kaya din natin. Kasi mahirap yung mangako na hindi naman natin makakaya. Kung sa panahong yun na siya nangangailangan at mayroon tayo, ay di magbigay tayo nung kayang-kaya naman natin, na hindi niya na dapat bayaran sa atin, kundi ito na yung ating assistance sa kanya bilang isang kaibigan. So naroon pa rin yung pag-alalay natin na magandang kaisipan nga yung tutulungan natin siya. Pero paano naman kung sabihin ng iyong kaibigan na ito nga yung tulong na hinihingi ko sa iyo na mag-guarantor ka. Hindi ko kailangan yung binibigay mo kasi maliit lang yung binibigay mo Kaya siguro halimbawa, kung may kailangan siguro ako halimbawa na 20,000, bibigyan mo ako halimbawa ng 2,000. Sasabihin ko, ano naman itong 2,000, 20 million kailangan ko. I-guarantor mo na lang ako nang bahala doon. Babayaran ko naman kayon. Ay pagkatapos itong pagtalakay natin ng ating paksa, Pastor, wala nang magsasabi ng ganon. Sa ating mga tagapakinig, sana'y natutunan nila at sa ating mga kaibigan na hindi dapat yun ang nagiging hadlang para sa mabuting ugnayan ng ating mga sambahayan at pagkakipagkaibigan. Okay, so dito po sa ating leksyon mga kapatid at mga kaibigan, mga taga-subaybay, binabanggit na it's crucial to think before you act and commit to something. Ibig sabihin, isipin muna natin mabuti. Nandoon yung pagbalanse natin na tulungan natin ang ating kaibigan sa abot ng ating makakaya. Pero pagka ang hinihingi ay higit sa iyong kakayahan na maaaring ikapahamak mo kung magkaroon man ng aberya o problema, ay mag-isip-isip tayo mabuti. Sapagkat sabi mo kanina, huwag tayong mangako o managot kung hindi natin magagampanan. Tama yun. Ang atin lamang papasukin, yung meron tayong kakayahan. Ngayon, kung ikaw naman may kakayahan at maliit lang naman itong aking halimbawang pinapakisap, ay di maganda yung sinabi mo, tulungan mo na lamang. Pero kung nasa within the resources mo naman ang tumulong o yung managot, ay maaari rin siguro, Pastor. Kasi hindi mo naman ikakapahamak yun. Yung kaibigan mo na may kilala mo Pero alam mo, tayo may mga degree naman na ito'y napakalapit sa atin. Ito naman ay kaibigan na pero hindi ganoon. Ay nasa pagpili na rin. Gagamitin pa rin natin yung ating pangunawa at pagkakilala. At hihilingin pa rin natin ang patnubay ng Diyos na gabayan tayo na narito po ang isang kapatid na humihingi ng tulong ay ating tutulungan, pero gabayan mo ako na maging wise tayo, kagaya ng wise as serpent and harmless as dove, sabi ng Panginoong Hesus. So, nandoon yung ating pagbalanse. No? Tingnan natin yung ating kakayahan, at kung yung kahilingat at yung gagarantihan mo ay baka wala ka sa posisyon para gawin yon, huwag mong gawin yon. Pero kung nasa posisyon ka naman at para sa naman kung magka-aberya ay okay lang naman din sa'yo, o ibig sabihin nasa kakayahan mo, ay maganda rin matulungan ng kaibigan. Basta ang result nito, hindi masisira ang inyong relasyong magkaibigan. Bilang magkaibigan. At hindi ka naman din mapapanganib. Kasi, Pastor, may mga tinatawag kasing blood money. Ay, mahirap yun. Yung sinabi na talagang, ano nga ibig sabihin ng blood money? Ito yung pinaghirapan. Talaga na ito lang yung kanilang kabuhayan talaga. Nakuha pa ng iba. Ay talagang doon nagkakasira talaga. At na maraming mga relasyon ang nasira dahil sa ganoon. Magpasalamat tayo na ang aklat ng kawikaan ay tinatalakay ito dahil kung minsan ay parang baliwala ito sa ating mga relasyon. Pero ang banal na kasulatan ay may mga tapat na payo para dito. So mga kaibigan, nakita po natin ang ating leksyon na nagbibigay sa atin ng karunungan kung paano tayo mabubuhay. Maging sa pakikitungo natin sa ating pamilya, sa ating mga kaibigan, talagang pinapaalalahanan tayo. At kaya naman po, Pastor, sa Kawikaan Kapitulo 6, sa talatang 6 hanggang 8, ay inihayag ang karunungan ng langgam. Ano ang ating maaaring matutunan mula sa mga langgam? At bakit tayo tinuturo dito sa mga langgam? Magandang basahin natin, Pastor, kapag ito ay yung talata na kung minsan ay binabaybay ng karamihan. Ang sabi sa talatang 6, pumaroon ka sa langgam, ikaw na tamad. Masdan mo ang kaniyang mga lakad at magpakapantas ka na bagaman walang pangulo, tagapamahala o pinuno, naghahanda ng kaniyang pagkain sa tag-init at pinipisan ang kaniyang pagkain sa pag-aani. Narito ang salita ng banal na kasulatan. Pumaroon tayo dun sa isang maliit na nilikha ng Diyos, Pastor. Isa lang langgam. Pero nagtuturo ng napakalaki at mahalagang aral para sa mga taong nag-iisip na kagaya natin. Bakit? Describe nga natin, ano ba yung karakteristik nitong langgam?
Isa sa, alam mo, may nakita ko magandang larawan o paglalarawan sa langgam na gumawa pa ng, may image pa na isang maliit na langgam, pero pasan-pasan niyo yung napakalaking pagkain. So para bang ang inilalarawan nito ay kahit si maliit, pero meron siyang si malakas na may kakayang bumuhat ng malaki. At siyempre, kilala natin ang langgam sa tinatawag na yung masinop, na sa panahon maganda, ang kanyang ginagawa ay mga pag-iimbak. Nag-iimbak. At sa panahon ng tagulan, ay talagang hindi siya nagkakaroon ng mga suliranin. Dito nakikilala ang langgam. At meron silang pagkakaisa. Kagaya nung sinabi mo, hindi aagawin yung pagdaladala na nung isa, ay hindi pupunta yung isa at aagawin ito sa kanya. Kundi bagkos, pag talagang hindi niya nakaya, tinutulungan ito para madala doon sa lugar na dapat nilang pag-imbakan ng kanilang mga tinitipon. Pastor, ako merong talagang sinunod kong literal itong binabangit na puntahan mo ang langgam. At dyan ay meron ka matututunan. Ay pinansin ko nga itong langgam. Wala akong nakita na nagbangga ang langgam. Pareho pala tayo ng obserbasyon. Napakarami kasi, di ba may mga, napakarami nilang mga langgam, pero hindi sila nagbabanggaan. Yung kanilang daanan, ay may pasalubong, mayroong palihis, pero parang nagko-communicate sila pagka nagkasalubong na. Diretso lang. Kung inoobserbahan ko mabuti ay pagka nagkakasalubong, ang aking paningin para bagang nagbabaw pa sila sa isa't isa, nandoon yung paggalang na makikiraan po. So sabi ko tama naman talaga sinabi sa Biblia, may mapupulot ka talaga magagandang mga aral. Pero meron ako isang panapansin sa langgam. Yung kanilang mga dinadaanan yon, ay sinubukan kong kuskusin. Ay nung kuskusin ko yung dinadaan ng ganon, abay nagtigilan sila. At parang hindi nila alam nawawala yung kanilang direksyon. Nawawalan sila ng sense of direction. Para bang ano nangyari, sana tayo, bakit yung dinadaanan nila, parang gabay nila nawala. So sabi ko marahil may mapupulot din tayo itong leksyon na mahalaga yung alam mo yung direksyon mo, yung tinatahak mong landasin ay tiyak sa iyo. Kaya nga, meron silang tamang landas na tinutukoy. Kaya nga, kagaya ng sabi ng banal na kasulatan, dapat alam natin yung ating daraanan. At kung hindi man natin sigurado, hihingi tayo ng tulong sa Panginoon sapagkat siya yung nagbibigay ng tamang pagkaunawa kung saan at anong landas ang ating tatakin. Mga kapatid, kinakailangan po nating hingin ang patnubay ng Diyos upang ang ating daan ay nasa tamang landas. Pangunahan tayo ng Kanya at gabayan ng Banal na Espiritu. At dito, Pastor, sa ating pag-aaral ay binabanggit yung kadahilanan kung bakit ganon hard worker ang mga langgam. Kasi po ay meron silang tinitingnang future. Yun. Na alam nila na darating ang tagulan, darating ang panahon marahil na mahirap, ay pinaghahandaan nila ito. At marahil yun na nagbibigay sa kanila ng pagsisikap na kahit gaano kahirap, pinagtityagaan nila. Kasi ang tinitingnan nila hindi yung kasalukuyan. Ang tinitingnan nila yung hinaharap. So dito makita natin yung karunungan ng pagtingin sa hinaharap. Ang tao kuminsan, Pastor, ay yung kasalukuyan lamang ang kanyang tinitingnan. Yung tinatawag nating one-day millionaire. Pagka may pera, sige. Pagka nakahawak ng pera, one-day millionaire. Bahala na bukas. Pero hindi ganon ang kaisipan ng langgam. Ang langgam ay tinitingnan niya ang future. Ano mangyayari sa hinaharap ay kanyang pinaghandaan. Tama yun. Kaya nga ang ibig sabihin na tayong mga tao ay tinuturuan na pagmasdan itong maliliit na ito na nilikha ng Diyos. Itong langgam, ang liit-liit niya. Pero meron siyang paraan para ihanda kung ano man ang darating sa mga darating pang mga araw. Ang ibig sabihin, tayo ding mga tao ay maghanda, ipihanda natin ang para sa ating sambahayan kung ano ang magiging haharapin. Kasi hindi tayo nakakasiguro na tayo ay malusog panghabang panahon. Na meron tayong maraming pera, maganda ang ating trabaho. May mga trahedya at mga paghihirap na pwedeng dumating. Pero kung nakapaghanda tayo, hindi ganoon kabigat yung dagok ng buhay na darating sa atin. So minamahal namin mga kaibigan, mga taga-subaybay, narito po ang karunungan. Huwag po nating tingnan ang kasalukuyan lamang. Kung meron tayong dapat na gawin, gawin na natin. At kung dumating man ang panahong mahirap, ay nakahanda tayo roon sapagkat atin na paghandaan. At napakahalaga na meron tayong direksyon. Mahalaga na makita natin meron tayong future na tinitingnan. At sa ating buhay, Pastor, ay huwag natin tingnan lamang yung kasalukuyan nating karanasan sa buhay. Kundi tingnan natin yung mas magandang inaharap
na ipinangako ng Panginoon. So kung meron naman tayong mga paghihirap na dinadaanan ngayon, kagaya ng langgam, ito'y kanyang pinagtitiyagaan. Sapagkat ang kanyang tinitingnan, hindi yung kasalukuyan lamang, kundi ang kanyang pinaghahandaan yung inaharap. Alam po natin mga kaibigan na sa lupang ito'y maraming mga pagsubok, maraming mga pasanin. Huwag po tayong susuko. Tingnan po natin ang inaharap na sa pagdating na ating Panginoon, kung tayo magiging handa, ay mamanahin natin ang langit na bayan at ang gantimpala na makakasama ang Panginoon magpakailan-kailanman. Napakabuting kaisipan yan na bagamat sa lupang ito ay may mga paghihirap, karamdaman, sakit, pero ina-anticipate natin ating hinihintay yung merong dakilang araw na mapapawi ang lahat ng ito sapagkat tayo nagtiwala doon sa Diyos na nakakaalam ng pinakamabuti para sa atin. At dito, Pastor, sa ating leksyon ay inihalin tulad ang itinuturong isang taong tamad doon sa langgam na magkaroon talaga tayo ng mga pagsusumikap. So sa taong tamad ay sinasabihan siya na tingnan mo ang langgam. Yan ay tuloy-tuloy lang sa kanyang paggawa. At kahit gaano kabigat yan, kahit gaano kalaki ang kanyang pasanin, kanyang pinagtitiyagaan. Sapagkat hindi siya nabubuhay sa kasalukuyan, kundi yung pinaghahandaan din niya ang darating na mga panahon. Sana wag nating gayahin yung taong tamad sapagkat yung sabi ng description dito ay patulog-tulog lang eh. Pagkatapos noon ay maghahasap siya ng pagkain, wala naman siyang, hindi naman siya gumawa. Ay mahirap yun para sa isang tao. Dapat tayo ay gumagawa, nagpapawis tayo, kagaya ng sabi ng banal na kasulatan, upang suplayan at tustusan ang pangangailangan ng ating mga sambahayan. Okay, so narito nakita natin na magagandang mga hamon, ang mga payo sa atin na may karunungan na huwag tayong maghirap. At hindi naman tayo maghihirap kung tayo naman may kasipagan. Kaya binigyan tayo ng Panginoon ng karunungan, binigyan tayo ng kakayahan. Pero pag pinairal natin yung patamad-tamad tayo, ay di wala rin magiging, wala tayong magandang kinabukasang naghihintay na maganda. Kaya napakaganda ng payo sa atin na tingnan natin ang langgam at piliin natin matuto mula sa mga ito. Sa pagpapatuloy natin leksyon ay dito sa Kawikaan Kapitulo 6, talatang 14 at 18. At sa Mateo Kapitulo 15, talatang 19 ay ipinapahayag na sa puso nagpapasimula ang kasamaan. Paano natin maiingatan ang ating mga sarili mula sa kasamaang ito? Na dito mismo sa sarili nating puso nagmumula. Pastor, pag sinabi nating puso at ang Biblia ang ating tinatanong, hindi po ito ang tinutukoy. Ang puso ay ito, sa kaisipan. Kaya kung ano yung ipinapasok natin sa ating kaisipan, yun ang lumalabas, sabi ng banal na kasulatan, sa ating mga bibig. Kung ang ating imahinasyon ay malaswa, ano ang lalabas sa ating mga bibig? Kung puros mga material na bagay ang iniisip natin na gusto nating makamit samantalang tayo narito, ay iyon lang ang lalabas sa atin. Pero pag sinabi natin, gusto natin yung kabanalan, gusto natin yung mabago ang ating mga masasamang likas, ito'y magsisimula sa ating kaisipan, sa puso. Sapagkat ang puso natin, ito yung paraan na ginagamit ng Diyos para tayo. Ito yung sentro ng ating buong pagkatao. So dito sa ating pag-aaral, dito nagmumula ang kasamaan. Pero bakit nagkaroon ng, ano yung pinasok naman natin dito? Yun ang sinasabi mo, ano? Kung ang pinapasok mo dito sa iyong puso o dito sa ating kaisipan ay mga masasamang mga bagay o mga maruruming mga bagay, ay di ano nga lalabas sa atin? Ay di, masama. Ito yung tinatawag sa salita sa technology na garbage in, garbage out. Kung ang pinasok mo ay puro basura, ay di anong i-expect mo? Basura rin. Pero kung pinapasukan natin ang ating sarili ng salita ng Diyos at pinipili natin ng karunungan, ay di lalabas din sa ating mga bibig at makikita sa ating kabuhayan ang karunungan na tinanggap natin. At ito nga yung nasa leksyon natin nung nakaraang linggo na kapag tinanggap natin ang karunungan, makikita talaga sa ating kabuhayan ang karunungan. Pastor, magandang basahin natin kasi dito sa talatang dito, mula sa talatang 16 hanggang 18, ay binanggit yung 7 mga kasalanan na kinamumuhian ng Diyos. At ito'y lumalabas sa ating mga puso. Pastor, pwede po bang pakibasa ninyo? Dito talatang 16 hanggang 18. Ng aklat ng Kawikaan. Ika-6 na kapitulo. Ganito ang wika. May 6 na bagay na ipinagtatanim ng Panginoon. Oo, 7 na mga kasuklam sa Kanya. Mga palalong mata, sinungaling na dila, at mga kamay na nagbububo ng walang salang dugo.
puso na kumakatha ng mga masamang akala, mga paa na matulin sa pagtakbo sa kasamaan, sinungaling na saksi na nagsasalita ng kabulaanan, at ang naghahasik ng pagtatalo sa gitna ng magkakapatid. Baybayin natin isa-isa, Pastor. Simple lang yung mga bagay, pero nakakatakot kasi sinabing kinasusuklaman ng Diyos. Kapag ka ginagawa natin itong mga bagay na ito, hindi nagagalak, hindi natutuwa ang Diyos sa atin. At dito binabanggit yung protektahan natin ang ating mga sarili. Ang sabi doon ay, palalong mga mata, sinungaling na dila. Malinaw naman siguro yun. Alam naman natin, pag nagsisinungaling, hindi nagsasabi ng totoo. Ang sabi pa doon ay, mga at kamay na nagbububo ng walang salang dugo, mga pagpatay. Puso na kumakatha ng masasamang akala. Alam mo yung nag-aakala, akala ko. Kung minsan, nagkakaroon ng hindi ang ibang resulta eh. At saka wala pang akalang tumama. Oo, palaging akala. Ay, akala ko kasi ikaw gumawa eh. Hindi pala. Nag-away na, nakapagsalita na, nasakta na. At marahil sa mga kasalanan ito, dito marami ang nahuhulog sa mga masamang mga akala o masamang pag-iisip o mga pag-iisip laban sa kanyang kapwa. Paa na matulin sa pagtakbo sa kasamaan. Sinungaling na saksi na nagsasalita ng kabulaanan at ang naghahasik ng pagtatalo sa gitna ng magkakapatid. Ay, hindi maganda yun. Ano? Na nagiging kadahilanan ka ng pag-aaway. Pag-aaway ng iba. Ay, sabi kasi naman ng iba, ay sinabi ko lang naman yung sinabi ng isa eh. Ano ba totoo naman kayo sinabi ko. Pero hindi natin namamalayan dahil sa ginawa mo, nag-away yung mga... Tama yun. Nag-away yung dalawa. Pinarating natin, alam na natin na hindi tama at masasaktan yung isang tao, ay dapat nandun na yung karunungan na may discretion tayo. Meron yung pagkilala kung ano yung matatanggap at hindi matatanggap ng ibang tao. So, sa mga payong ito, ay ang sabi ng ating leksyon ay protektahan natin sarili na huwag tayong mahulog sa mga kasalanan ito. At tiyakin din natin mga kaibigan, hindi rin tayo nagiging kadahilanan ng pagtatalo o pag-aaway o hindi pagkakasundo ng ating mga kasamahan. Kung minsan sinasabi natin, totoo lang naman yung sinabi ko eh. Pero nasaan ang karunungan? Kung sa kadahilanan ng pagsasabi natin ng katotohanan ay nagtalo-talo at nag-away-away ng mga tao, ay kumilos tayong walang karunungan. At saka bukod dito, Pastor, ay hindi naman lahat ng katotohanan ay dapat nating ipaalam. Hindi lahat ng katotohanan ay kinakailangan isang bulat. Na para bagang sinasabi natin na, ay gumawa siya ng mali, dapat ipaalam natin sa buong mundo yan. Na totoo namang may ginawa siyang masama. Pero hindi natin gawang i-broadcast naman yan at ilathala yan. Lalo tingin sa panahon natin ngayon, Pastor, napakadali ngayon ng magpakalat ng mga balita. Kaya bantayan din natin ating mga sarili na huwag din tayo mahulog sa mga ganoong mga bagay. Kaya sa ating mga taga-subaybay, ang amin pong kahilingan ay kagaya ng tinuturo ng banal na kasulatan, ay bantayan natin ang ating pagsasabi ng mga bagay na maaring makasira ng mga ugnayan ng bawat isa. Bagamat ito'y totoo, kagaya ng sinabi ni Pastor Casimiro, ay maging mapili tayo kung kailan sasabihin at kung kanino natin sasabihin ang mga bagay na ito. At kung dapat ba sabihin? Dapat pang sabihin. Kasi kung ating sasabihin ay magbubunga ng lalong hindi maganda, ay mas maiging tayo manahimik. At doon pumapasok yung may karunungan, yung katahimikan. Yung sinasabing silence is golden. At kuminsan, pagka tayo tumahimik, ay may karunungan pa tayong nakikita tayong may karunungan. Pastor, sa ating pag-aaral, sa kabila ng kaalaman ng tao, sa kapahamakan na maaring sapitin ng isang taong gumagawa ng kasamaan, bakit kaya patuloy pa rin niya itong nagagawa? Halimbawa, Pastor, alam naman natin ang kapahamakan sa sapitin ng isang tao kapag ginawa niya ang bank robbery. Maaari siyang mapatay, mabilanggo, o yung kasama ang darating sa kanya ay naroon. Alam niya yon. Pero tuloy lang din siya sa kanyang paggawa noon. Bakit kaya? May dalawang bagay akong nakikita, Pastor. Una, yung likas ng puso ng tao. Kung ang kanyang likas ay yung hilig sa yung hilig sa gumawa ng masama, ito'y hahanap-hanapin ng tao sa kanyang buhay. Ang ikalawa ay yung panandali ang resulta lamang noon. Pag nagnakaw ka, meron ka? Marami. One-time millionaire. Hindi niya tinitingnan na pag nahuli siya o pag hinabol siya at napatay, kawawa ang kanyang sambahayan late. Ang nakikita niya lang yung ngayon. Yung pangkasalukuyan lamang. Ang kanyang pagkilos na ginawa ay talagang walang karunungan.
Ang kanyang naisip lamang yung pansamantalang kaginawahan, pansamantalang pagginawa. Pero hindi niya nakikita yung maaaring maging bunga nito o yung tinatawag na consequences. At maaaring kabayaran pa nga o kahatulan sa kanyang ginawa. So, mga kaibigan, walang karunungan sa paggawa ng mga bagay na labag sa kalooban ng Diyos. Kaya kung meron man tayong mga ginagawa na alam po natin hindi kalooban ng Diyos, ay humingi tayo ng karunungan sa Panginoon at tuturuan niya tayo at bibigyan niya tayo ng kaalaman o kakayahan o karunungan na pasyahan natin ang gagawin lamang natin ay mga bagay na kaayon sa kalooban ng Diyos. Dahil yun ang pinakamabuti sa atin. Pero pagka sinuway natin yon, naroon ng kamangmangan. So aking masasabi na sa gumagawa ng kasalanan, talagang naroon ng kamangmangan. Halimbawa na lamang, kung gagawa ka nga ng pagnanakaw, ay kamangmangan yon. Bakit? Hindi mo ba pagbabayaran yon? Pagbabayaran. Pagbabayaran mo rin. Maaaring hindi mo pagbayaran kara-karaka, pero darating pa rin ang panahon, pagbabayaran mo rin yon. Kung ikaw'y gumawa ng pagtataksil, ay maaaring naisip lamang nyo yung kasalukuyan, binanggit mo ka kanina, pansamantalang kaligayahan. Pero yung bunga noon, ay talagang walang hanggang sakit ng ulo yun. So, walang karunungan ang gumawa o magpasya na gumawa ng kamalian o mga pagtataksil o mga bagay na hindi nakalulugod sa Panginoon. Dahil ito sa ating ikakapahamak. Kaya nga sa ating leksyon binabanggit, protektahan natin ang ating mga sarili. Huwag tayong maakay o huwag tayong matukso sa paggawa ng mga bagay na hindi nakalulugod sa Diyos dahil ito ay magiging ating kapahamakan. So napakabuti na ang banal na kasulatan ay nangungusap pa rin sa atin. Nananawagan pa rin na ang pagkatakot natin sa Diyos, yun ang magdadala sa atin ng pagsunod at pagkatakot na huwag gawin ang mga bagay na hindi nakakagalak sa puso ng Diyos. At yun ang karunungan. Yun ang karunungan. So, Pastor, ang ihuling paanyaya sa ating mga taga-subaybay. Inaanyayahan po namin kayo na pag-aralang mabuti ang banal na kasulatan at ang mga aral lalong-lalo na sa aklat ng kawikaan na nais baguhin ang ating paraan ng pamumuhay, lalong-lalo na yung pagproprotekta sa ating sambahayan, sa ating pakikipagkapwa at sa ating paggawa sapagkat ito'y mahalaga na bahagi ng ating pang-araw-araw na buhay. Okay, maraming salamat, Pastor. At sa ating po mga taga-subaybay, sana po ay palagi nating pasyahan, palagi nating piliin. Si Kristo ay maghari sa ating mga buhay at hayaan po natin ang Banal na Espiritu ang umakay sa atin sa pamumuhay na may karunungan, sa pag-iisip, sa pananalita, at sa mga gawa natin na nahayag na tayo nga ay may relasyon sa ating Panginoon, na tayo namumuhay na mayroong karunungang nagiging pagpapala po tayo sa ating kapwa. At lalo tigit, tayo nagdadala ng karangalan sa ating Panginoon. Sa ating pong pagtatapos, tayo po'y muling dumako na sa ating panalangin. Tayo po'y manalangin. Dakila namin Diyos na nasa langit, maraming salamat po sa karunungan na sa pamamagitan nito, ginagabayan niyo po kami kung paano kami mamuhay na nagbibigay lugod sa inyo. Kung paano naipapahayag namin ang kagandahan ng larawan ng aming Panginoong Hesus. O banal na Diyos, humihingi po kaming patuloy, bigyan kami ng karunungan kung paano kami mag-iisip, kung paano kami magsasalita, kung paano kami magagawa. At hayaan po niyo, Panginoon, sa pamamagitan din ng aming mga impluensya, makapagdala kami ng karangalan sa inyo. At ang aming mga buhay, magsalita na mayroong karunungang magiging pagpapala sa mga tumitingin po sa aming mga buhay. Panginoon, inihiling po namin yayamang kayong pinanggagalingan ng karunungan. Hayaan po ninyong piliin naming mamuhay na may karunungan. Pasyahan namin, gawin ang tama at iwaksi ang mga bagay na kasuklam-suklam sa inyong harapan na maaaring maging kapahamakan din ang bawat isa amin. Panginoon, tangi pong itinataas namin sa inyo ang aming mga taga-subaybay. Sa mga sandaling ito, Panginoon, ipatong po niyo sa kanila ang inyong makapangyarihang kamay. Ipagkaloob sa kanila ang karunungan. Ang karunungang lumapit sa inyo, kilalanin kayo na kanilang personal na tagapagligtas. Na kayo ang Diyos na nagmamahal sa bawat isa amin, na naghahangad ng pinakamabuti sa aming lahat. Hayaan po ninyo, O Diyos, ang karunungan ay aming maging karansang palagi ang kami magpasakop sa lahat ng inyong mga kalooban. At managana nawa kami, Panginoon, sa inyong mga kabutihan, sa inyong mga pagpapala, sa inyong mga kagalakan at mga pag-iingat. Salamat po, O Diyos, sa inyong pong tinugon ang aming mga dalangin. Alang-alang po ang lahat sa dakila at banal na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen.
Maraming salamat po mga kaibigan na kami po inyong sinamahan dito sa programang Oras ng Pag-aaral, at sana po sa pamamagitan ng aming pagtalakay ng salita ng Panginoon, naakay pa po tayong minsan pa na lalong naging malapit sa Diyos at nagtamo ng mga karunungang nagmumula sa Kanya. Muli po, pagpalain kayo lahat ng ating Panginoon at managana tayo sa karunungan at sa Kanyang banal na pag-ibig. Hanggang sa muli po, God bless you all. What are you doing, Daddy? Hi, sweetheart. Well, I'm planning my day Why? so I can spend time with you and your brother. Thanks. Seventh-day Adventists follow a systematic plan when returning tithe and giving offerings. Our giving to God works better when we make advanced plans together with our loved ones. In the practice of systematic giving, we make calculated choices based on the blessings of God and our desire to honor our Creator. Systematic giving helps us to support the cause of God locally and globally. Here's how we can participate in systematic giving. Use the tithe and offering envelope at church or the one online. The first category in the envelope invites us to return the Lord's tithe. The second category is for regular offerings of thanksgiving. The third and final category is an open invitation to give to special ministry needs and mission projects. In systematic giving, our focus is always God and His mission. But it's in England where we're going to survive. So that's after the camp meeting. Well, are you glad I planned my day? Yes, Dad. Remember, stewardship is my all in response to God's all.